Yun, good evening mga idol. Pagpalang gabi. Hapdi ng binti ko, pinagkakagat tayo ng langgam. Napasaway na langgam yan. Jerel Sacro. Mapagpalang gabi. Queen Hinova Tison Onyate. So, shoutout sa inyong dalawa. Eliga po, shoutout sa iyo. Melody Malabega, shoutout sa inyo. So, shoutout po sa lahat ng mga nanonood sa ating viewers. Magpagpalang gabi sa inyong lahat. Arthur Laywin, shoutout sa iyo, mapagpalang gabi. So, yun. Kamusta mga lods? Kagabi pa kami nakarating dito, galing Mantbanahaw. So, ayun. Natapos natin yung ating prayer request ninyo sa Mantbanahaw at nakapagtirik na rin tayo ng kandila doon. Then, nag-release na rin kami ng mga dapat i-release. Then, mapagpalang gabi din natin Melody Malabega. So, ayun mga lods. John Leon Taberos, shoutout sa iyo, mapagpalang gabi. Ayun, aral ulit tayo ng lihim na karunungan. John Ray from Sambuanga, shoutout sa iyo, mapagpalang gabi sa iyo. Ayun, mas lumiwanag. Binuksan ni Mrs. yung ilaw. Kamusta ang buhay-buhay natin? So, mga ilang araw tayong hindi nakapag-live. Dahil tayo ay busy. Galing tayo sa Mantbanahaw. Matilde Oxon Binson. So, mapagpalang gabi sa lahat ng mga nanonood sa atin. Hapon pa lang pala, alas 6. Gabi na. Gabi na, alas 6 na eh. So, yun, mapagpalang gabi. Jun Alaw. Shoutout sa'yo, mapagpalang gabi. Kay Matilde Oxon Binson, mapagpalang gabi. Sino to? John Ray from Sambuanga, shoutout sa'yo. Lynn Santos, mapagpalang gabi sa'yo. So, yun, aral mo muna tayo ulit ng lihim na karunungan mga idol. So, yun, bago tayo mag-LNK, bukas, araw ng Martes, dating gawi. So, sa mga bisita na gustong pumasyal lang dito, makipagkwentuhan, magpakabal, magpagamot, so, punta kayo rito. Ito yung mga panahon, sinasabi ko sa inyo, pumunta kayo rito Martes at Biyernes para sa inyo yung araw na yon. No? Sa mga magpapagamot, sa mga may karamdaman. Martes at Biyernes ang gamutan natin. Hindi yung pupunta kayo dito kung wala kami, linggo. Alam nyo naman, weekend na kami mag-asawa ay nasa galaan yan kung saan-saan, kung saan lupalop kami makarating. Alam nyo naman kami ay gala at umaasa kayo na matsetsempohan nyo kami rito. Hindi nyo kami matsetsempohan dito dahil napakarami namin ginagawa, busy tayo, napakaraming schedule. So, yun. Ang kukunin natin ay aral mula sa Viva Santo Niño, Aklat Sagrado Niño Jesus. So, dito tayo kukuha ng aral. Ruben Almencion, shoutout sa iyo. Cherry Enriquez, shoutout sa inyo. So, yun, mapagpalang gabi sa lahat sa mga nanonood sa atin. At yun, aral muna tayo. Pa-share na lang muna ng mga ng video natin mga lods. Para maraming nanonood sa atin. Antay-antay lang tayo kasi nasa pababa hindi pa taas eh. So 16 viewers yung nakikita natin ngayon. At 20 yung nandito, 20 viewers na yun, nag-21 na siya. Arlene Banlaoy Nakana, shoutout sa iyo. John Lay, Wisaik Nasuwa, shoutout sa inyo. So yun, shoutout sa lahat ng mga nanonood sa atin. Rosalie Mercado Yap, mapagpalang gabi. Pagpalain nawa ang lahat sa atin. So yun mga lods, ganito lang yan. Sa mga nagtatanong. O bago tayo magsimula,
Kung may mga katanungan kayo, tanong nyo na. Kasi kung kailan ano na tayo, maglalapag na, magbibigay na ng mga orasyon, tsaka kayo magtatanong. So, wag nyo isabay yung pagbibigay ko ng orasyon doon sa inyong mga katanungan. Kasi hindi naman tama na isasabay ninyo yun. So, hindi tama na isasabay ninyo. Kailangan hiwalay. So, ito, magandang dasal to, mga lods. Dasal ng Santo Niño na nakakadagdag buhay. Parang medyo nagagandahan ako rito. So, sa dagdag buhay, medyo mahaba nga lang kasi meron siyang isang ama namin, isang Aba Ginoong Maria, isang sumasampalataya. So, yon, shoutout sa ating 28 viewers. Mapagpalang gabi. Diosdado Celso, Tay, kamusta na po? Magandang gabi. Rola Dizon. So, shoutout sa'yo. King Katyan, shoutout sa'yo. Ako si Maldita, mapagpalang gabi rin sa'yo. Shoutout sa'yo. Hindi pa ba? Yung hindi natin nakikita dito. So, yun, mapagpalang gabi sa lahat ng mga nanonood sa ating mga viewers, ano. So, itong dasal na to, mga lods, yung napakainam nito, napakaganda nito sa mga meron ng taning ang buhay. So, tandaan po natin, sa mga meron ng taning ang buhay. Ang gagawin po ninyo dito, kumuha kayo ng isang basong tubig. No, kumuha kayo ng isang basong tubig at itong dasal na to ay pamalagi na gagawin po ninyo ng pang-araw-araw na idadasal ninyo doon sa may sakit na may taning na ang buhay. So pwede rin po ito sa hayop. Ginamit ko na rin po ito sa hayop. No, sa mga lalo na po doon sa aso ko nag-aagaw buhay dati yung Shih Tzu, no. So kung maaagapan natin ng dasal, dadasal lang natin sa tubig, din ipapainom natin doon sa may sakit, doon sa may taong taning na ang buhay. So, ito po yung inyong gagamitin. So, ito ay mga paghihimala. Ito ay hindi maipaliwanag na mga bagay nang naaayon sa inyong paniniwala. No? Kung kayo ay naniniwala, ito ay gagana. Kung kayo ay maniniwala, yung papainumin ninyo dito, naaalagaan ninyo ng painom ng tubig na to ay gagaling. So, yun po yung dito, kagandahan dito sa mga orasyon na to. So, sabi dito, magsindi ng isang puting kandila. So, isang puting kandila, then, halimbawa, ito yung baso. Lagay mo dun sa 2 puting kandila, then baso. No? Ilagay mo sa lamesa. Then, habang binabasa mo, yung kamay mo nakakumbong. No? O kaya nakabasbas doon sa baso. Halimbawa, nandito yung baso. Basbas mo yung kamay mo. So, magdasal ka ng isang Ama Namin, isang Aba Ginoong Maria. Take note, Take note, kasi hindi ko na ito pipicturan tong Tagalog. Isang sumasampalataya. So, after nun, isusunod nyo ang orasyon. So, yung orasyon ay, Sanaag tuom, uhamak, mametam, ugnit, mihi, Dios, Deus, Jesus, Arsulum, Jesus, Asulbit, Isaud tamtam, Ilaki, Balaum, Emmanuel, Cristo Magister, Christus Adonais, Christos Lalentas, Christos Regnat, Christos Imperiat, Christos Rex Coeli Rex Terrai, Huwagi, Heli, Hilum, Huakta et Atoratim, Akim Christum, Huakti, Not, Nod, Nor, Aryo, Abia, Asurey,
latak. So, kapag nadasal mo na yun, i-eat mo sa baso. So, mamaya, tabayanin nyo na lang mga lods. Ipapa-screenshot ko naman to sa inyo. Binabasa ko lang para alam nyo ang pagbigkas. Saka sunod ang salitang ito ng 7 beses. So, ito yung pinaka magiging susi niya. Kaya lang, mahaba yung susi. Oya ha, oha, ha, aha, ya, aha, ha, aha, oya ha, oya ha, oa, ha, ayo, he, ya, iyo, ho, yoa, ayo, eyo, he, ya, ha, ehe, aha, ha, ayo, ha, oha, ha, aha, ya, aha, ha, ayo. So, bakit puro aha yung naririnig ninyo? No? Tatlong letra lang. So, kaya po ito tinawag na 3 letra. Ito po yung orasyon ng 3 letra. Lihim po ito mga lods. Bihirang-bihira yung naglalabas ng ganitong mga orasyon. So, kaya ko po pinamamahagi sa inyo para kung meron kayong mga kamag-anak na gusto ninyong tulungan na nasa peligro na ang buhay ay magagawa ninyo sa simpleng tulong at simpleng pamamaraan. So, etong 3 na to ay tinatawag ng dasal ng ha. So, yung ha, yung JAX, yun po yung hininga. So, tunog po yun ng buntong hininga. So, ibig sabihin, sinasalin mo yung lakas at buhay, no? Binibigyan mo ng lakas at buhay yung orasyon at yung pasyente. So, yun po yung ibig sabihin nun kung bakit gumamit po tayo ng 3 banal na letra, no? Letra na tinatawag natin letrang buhay o buhay na salita. Kasi, mga lods, marami kasing sikreto. Yung pag-uurasyon, marami sikreto ang pag-aaral nito. Pero, gaya nga na sinabi ko sa inyo, no? Kahit na ano ang sabihin sa inyo, hindi gagana yan, walang debosyon. Hindi gagana yan kasi walang ganito, walang ganyan. Huwag po kayong maniwala sa mga ganong kuro-kuro o ganong salita. Kumisan yung mga maraming pamahiin, yung mga maraming sinasabi, yung pa po yung mga baguhan sa spiritual. Kaya huwag natin paniwalaan yun. Kung naniniwala kayo sa Diyos, kung naniniwala kayo na makakatulong kayo sa tao, kung naniniwala kayo na makakapagpagaling kayo sa kapangyarihan ng Amang Kaitaas-taasan, gagaling yung pasyente na yan at gagana ang mga orasyon. So yun lang po lagi nating paniniwalaan sa ating sarili. Sapagkat ang susi ng mga orasyon, tandaan po natin, ang pinakasusi ng mga orasyon upang gumana ito. Tandaan po natin, yung damdamin, yung inyong hangarin, no? Kapag magbuti ang inyong hangarin, mangyayari at mangyayari, gagana at gagana yan. Tandaan lang po natin yun. Huwag kayong maniwala sa mga sabi-sabi. Huwag kayong maniwala sa mga salisalita. No? Kaya lang po nila sinasabi yan, dahil yung iba, upang ipagdamot yung mga orasyon. Upang hindi dumami ang mga manggagamot. Upang wala silang kalaban sa gamutan. Kumita sila ng kumita ng malaki sa kanilang mga gamutan. Yun po yung katotohanan. Real talk yan. Alam niyo yan, wala tayong takot magsalita sa mga ganyan, no, na mga salita. Kasi, totoo naman eh. Totoo naman yung sinasabi natin. Wala namang mali doon. Bakit tayo matatakot? Mas matakot tayo kung nagsasabi tayo ng puro mabuti, nagsasabi tayo ng puro maganda, taliwas naman. No? Alam niyo na kung anong tinutukoy ko, kung anong taliwas. No, taliwas sa ating mga gawa. So, marami yung mga manggagamot na ganyan, kaya nagkakaroon ng issue. So, ngayon, pag may issue, takot na sila sa mga isyong pinaggagawa nila. So, yun lang mga lods. Gagana at gagana yan. Kukuha lang ako ng pantakip para hindi nyo makopya yung ilalim. So, ito mga lods, screenshot nyo. So, tandaan natin ha. Yung sinabi ko, magtirik ng 2 puting kandila, ilagay mo yung baso na may laman tubig, then iunat mo yung kamay mo na binabasbasan mo yung baso. Ang panalangin na isusunod mo ay Ama namin, Aba Ginoong Maria, at isang sumasampalataya. Puro tagi-isa lang. Then, screenshot nyo na. Okay lang pala kahit hindi ko na takpan. Bigay ko na sa inyo ng buo, maging yung kasunod na page. Proteksyon. Sa mga naghahanap ng mga proteksyon sa sarili, tandaan po natin, hiwalay, yan na naman yung sinasabi ko, Julius Lianasa. No, kung kailan tayo nag-aano ng lihim na karunungan, tsaka na kayo magtanong pagkatapos ng paliwanag natin. Kanina, sabi ko, mga magtanong sa simula. Ngayon, kapag nandito na tayo sa kainitan, sa kalagitnaan, no, wag muna tayong magtanong ng magtanong.
Kung natanggap mo, salamat sa Ama at nakarating na yung gamit mo. Pero mamaya na yan bro. Kasi focus muna tayo dito. Kasi ito, ang lihim na karunungan bro. Kung hindi natin nahaluan ng o kung wala tayong interest, edi wag na tayo manood. Pero kung interesado kayo, pwede naman kayo manood. Para ito sa mga naniniwala. Ngayon, kung hindi naniniwala, skip nyo yung video. Ganun lang po kasimple yun. Para wala pong pagtalunan, walang na kung sasabihin ninyo, ganyan, ganito, hindi totoo yan. Wala naman kami pakialam sa mga paniniwala ninyo, kaya wag nyo rin pakialaman yung mga paniniwala ng mga taong naniniwala sa mga ganitong klase ng karunungan. So, hindi naman nag-live para sa inyo. Nag-live tayo para dun sa mga nasa spiritual, sa mga nag-aaral sa spiritual, sa mga gustong maging manggagamot. Doon tayo. No? Ngayon, kung yung iba naman ay para maproteksyonan ng kanilang pamilya, ang kanilang sarili, so doon po tayo. Hindi tayo dun sa mga taong against sa atin. Ngayon, kung against sa atin, skip nyo na lang yung video. Ganun lang kasimple. Kasi simple lang yan. Kung magkukulit-kulitan kayo dito, ibahin nyo ang live ko sa live ng iba na pag binabas ninyo yung content creator o yung nagsasalita, no? Katawa-tawa lang ang dating. Dito hindi po. Kayo ang magiging katawa-tawa. Kung mangbabas kayo dito, try nyo. Tignan nyo kung paano kayo awayin dyan. Kasi dito po, sa ginagawa namin, no, kaya kami nagbibigay ng mga orasyon, no, kaya po kami nagbibigay ng mga kaalaman para hindi na sila pumupunta sa malayong lugar para magpagamot. Para hindi na sila pumupunta dun sa mga karaniwan, no, sagasa na, sige, sabihin natin, real talk, doon sa mga nagpapabayad sa mga probinsya, di ba? Kung malayo kayo sa sa probinsya, dito sa Maynila kasi uso yung pabayad-bayad ng mga manggagamot. Sabi ko nga sa inyo, walang problema kung nagpapabayad sila eh. Kung gusto niyo ng libre, pumunta kayo sa akin. Kung gusto niyo ng may bayad, pumunta kayo sa kanila. Ganun lang yun, walang pilitan. Di ba? So, nasa sa inyo ang desisyon kung kanino kayo pupunta. Hindi kailangan hatakin ko kayo, dito kayo sa akin, walang bayad dito. So, kung saan kayo gagaling. Kasi ganito lang yan eh. Kahit may mga bayad yung mga yon, meron din naman silang napapagaling. At meron ding hindi. Sa akin, kung walang bayad, meron din ako napapagaling. Meron ding hindi. Iyon ay naaayon sa kagustuhan ng amang kahit taas-taasan. Hindi usapin dyan kung may bayad o wala. So, yun po yung pinaka-real talk niyan. Hindi usapin kung may bayad o wala. Kung pumunta kayo kay ganito, kay ganyan, so kung sino yung kilala ninyo na pangalan ng mga manggagamot na naniningil, wala namang problema dun, mga lods. No? Gusto nyo dun eh. Doon kayo gumaling eh. Alangan naman, pilitin natin na hindi kayo hiyang sa akin. Kasi ang gamutan, hiyangan yan. Kung kanino kayo talagang tiwala at buo ang inyong pananampalataya na mapapagaling kayo ni manggagamot na may bayad, magagamot kayo ni manggagamot na walang bayad, nasa sa inyo yan. At nasa inyong tiwala sa gumagamot. So, doon tayo, hindi tayo, dito, tumitira ng may bayad, tumitira ng walang bayad, hindi ganun. So, ang sinasabi natin, kung kanino kayo hiyang, doon kayo pumunta. So, ito naman, kaya natin binibigay ito ang kadahilanan, kaya tayo nagbibigay ng mga orasyon, dahil maraming nag-aaral sa spiritual na gusto nating maigay. No? Kung yumabang man yan at natuto, wala na akong pakialam doon. Nasa kanya yun. Nasa kanila yun, kung yumabang sila at natuto. Pero sa mga nag-aaral at kung sakaling kayo matuto, ang tanging hiling natin, huwag kayong ganun na maging mataas kayo sa sarili ninyo, iba na yung tingin ninyo, kasi hindi yun ang spiritual. Ang tunay na spiritual, yung marunong kayo magpakumbaba. Dahil ang Diyos ay laging tumitingin doon sa mga taong nagpapakumbaba at mas lalago kayo. Hindi yung nakapulot lang po kayo ng kaunting karunungan, nakapulot lang kayo ng kaunting kaalaman, ang iba pakiramdam nila, mga Diyos na sila. Sila na lang yung mga tinitignan na anak ng Diyos. So, hindi po ganun yan. Hanggang sinasabi po natin, hanggang hindi ka lumalabag, hanggang hindi ka gumagawa ng pagkakamali, hindi ka gumagawa ng mga karumal-dumal na mga gawain, ang Diyos ay hindi aalis sa paligid mo. Laging nandyan yan. Pero kung nakikita ng Diyos at medyo nagyayabang-yabang ka na, medyo tanda po natin, hindi kayo kakasihan dyan. Ang nagpapakumbaba, lalong tinataas. At ang nagmamataas ay ibinababa. So, yun lang po ang simpleng habiling ko sa inyo. Lalo na sa mga bago, lalo na dun sa mga gustong mag-aral ng lihim na karunungan. At hindi na kailangan ikwento kung ilan ang napagaling mo, ilan ang kaya mong gawing himala. Hindi na po kailangan yan. Ang kailangan magkwento dyan, yung ibang tao na
naniniwala sa'yo. No? Hindi mo na kailangan ikwento kung ano nagawa mo, kung paano ka makipag tawag dito, sa mga tao, no? Yung kumbaga maghimala, magbigay ng mga ganito. So hindi na kailangan ikwento 'yun. Ang pinaka-importante dito, mga lods, nagagawa mo ng maayos ang pag-spiritual at nakakatulong ka sa kapwa mo. Hindi usapin kung nagpapabayad ka, hindi usapin kung hindi ka nagpapabayad. Kasi may kanya-kanya tayo. Iba ang panata ninyo, iba ang panata namin. Sa loob ng hunter, usapin 'yun. Kapag miyembro ko, kapag grupo ko naningil, usapin yun. Kasi grupo ko yun eh. Kasi mga hukbo ko yun. Kasi mga tao ko yun. So kapag iyan mga naningil, tinatanggal ko yan sa loob ng hunter. Ngayon, kung kayo ay mga manggagamot, na mga bagong manggagamot na naniningil kayo, wala namang problema dun eh. Sarili nyo yan. So, wala dun. Wala tayong usapin na ganun. Kaya dito, kung kayo man ay mga manggagamot na gusto nyong madagdagan pa yung inyong mga karunungan, gusto nyong madagdagan pa yung mga hawak nyong orasyon, okay lang yan kahit nanonood kayo rito. Wala tayong pagpatalunan, wala tayong pag-aawayan. Kasi wala namang problema kasi kayo yung mga katulad namin ng mga nasa spiritual. So, sino pa yung gugustuhin namin na manood sa amin? Yung mga hindi naniniwala. Mas okay na siguro kung mga kapwa namin nasa spiritual. Kung magagawa nga lang namin ng lahat ng mga nakakatanda, no, ng mga lahat ng mga nauna, ng lahat ng mga antigo na sa spiritual, na pagbigkis-bigkisin ng lahat ng mga nasa spiritual at manggagamot, noon pa sana namin yan ginawa. Magtutulong-tulong kami na magkakaroon ng convention, magkakaroon ng pag-uusap-usap, greet in meet. So, hindi eh. May kanya-kanya kasing pananaw, may kanya-kanyang paniniwala. At yung iba, matataas ang ego na umiinom na yata ng sarili nilang ihi. So, kaya yung iba ay hindi talaga magkakasundo sa spiritual. Kaya huwag kayong magtaka kung bakit ang spiritual ay nagkakaroon ng pagtatalo-talo. So, yun mga lods, ituloy natin. Hindi ko natatakpan itong sa baba sapagkat maikli lang. Akala ko may kasunod kasi sa likod. Kung may kasunod ko sa likod, tatakpan ko to. Pero wala naman. Proteksyon para sa inyong sarili. Proteksyon para sa inyong pang-araw-araw na kailangan. So, napakarami ko nang binigay na proteksyon sa inyo. Napakarami ng orasyon. Hindi ko lang alam kung ginagamit ninyo. Nawa, ay gamitin ninyo. Kaya nga po natin ipinagkakaloob. Proteksyon. Ang kanyang dasal ay Dominus en Templo Sancto Suo Dominus en Caelo Tronus Eius Ocoli Eius Bedent Palpebrae Eius Probant Peleus Hominum. So, tandaan po natin bakit natin binabasa. Binibigkas ko para maintindihan ninyo ang pagbaybay. Para hindi po kayo magkamali. So, yung, i-copy na po natin, screenshot yung mga lods. Para kayo ay may karagdagan na namang karunungan. So, tandaan po natin doon sa una. Meron siyang 2 kandila na tintukoy. Okay na po ba? Na-screenshot nyo na? Comment down below. Nangangalay na po ako. Okay, kung na-screenshot nyo na, so ito, paliwanag ko sa inyo, yung dun sa una. 2 puting kandila, isang Ama Namin, isang Aba Ginoong Maria, isang sumasampalataya. Then, ang kailangan ng kamay mo ay nakakumbong, no? Kung ito yung baso, dapat binabasbasan mo yung laman ng baso, hindi yung baso, yung tubig. Kasi yung tubig, yun po yung inyong ipapainom. Yung inyong dinasalan, yun na po ang inyong ipapainom doon sa may... ang title po nito, Dasal ng Santo Niño na nakakadagdag buhay. Para po ito doon sa mga may taning na ang buhay. Maging hayop, maging tao ay naduduktungan nito. Kung meron man kayong mga aso na mga may sakit na mga malalana, dasalan ninyo yung tubig, basbasan ninyo. So, doon nyo muna itry. Kapag gumana doon, matik yung gagana sa tao yan. No? Kung namatay man yung, alimbawa, may aso, namatay. O hayop na, anumang hayop yan, namatay. Wala pong problema yon. Baka hindi po pinakinggan yung inyong basbas. Dahil para hanggang doon na lang talaga sila. So, kuminsan po kasi, hindi lahat ng panalangin natin. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi lahat ng ginagamot gumagaling.
Baka meron silang matinding kasalanan na nagawa at sila'y naparusahan na talaga na kailangan muna nilang pagsisihan. Kaya hindi sila gumaling. So, huwag kayong magtataka. Hindi ibig sabihin kapag hindi napagaling ni ganito, no? Ni ganyan, ni ganito, hindi nila napagaling, hindi ibig sabihin mahinang klase silang manggagamot. Hindi po ganun. Baka mamaya meron lang problema doon sa katawan ng pasyente. Kaya hindi sila napagaling dahil baka meron silang kalooban na ng ama na ibinigay sa kanila, hindi sila pagalingin. Baka mayroon silang pagkakasalanan, dapat pa nilang pagsisihan at aminin sa kanilang sarili at ihingi ng tawad sa amang kataas-taasan bago sila tuluyang mapagaling. So, ganun lang po yun mga lods. Kaya huwag tayong mag-isip ng kung yung mga negatibong pag-iisip nung kay ganyan, kay ganito. So, wag po ganun. Walang kumpara sa gamutan. Dahil sa lahat ng mga manggagamot, wala pong magaling dyan. Lahat po yan. Maging sa aking sarili, hindi rin po ako magaling. Isa lang ang tunay na magaling, ang Diyos amang kaitas-taasan. Kaya lagi po natin tatandaan yun. Yung kumpara, hindi po yan nararapat. Ang pinakatama po dyan ay yung inyong tiwala. So, mahaba-haba yung pinagkaloob ko. Hanap pa tayong iba. So ito mga lods, napakaganda nito. Ito naman ang inuusal ng ninyo sa dahon at ito ay nagiging panggamot. So, ang tinutukoy po na dahon dito mga lod, tsamba daw sabi ni Edne. Hindi tsamba kasi late ka na. So, ulitin mo na lang ulit yung video kasi naipagkalob ko na yung orasyon. No? So, mamaya ulitin mo na lang yung video para makopya mo. Para meron kang sariling kopya. At napakahalaga nun at napakainam nun ng panggamot dun sa mga tao may material na karamdaman. So, yung mga may taning na buhay. So, magagamit mo yun doon. Sino ba to? Ednel Caceres. So, sa lahat ng mga bagong nanonood, ulitin nyo po yung video kasi napakainam, napakahusay niyang dasal na yan. Isa sa mga ginagamit yung dasal yan para madugtungan yung buhay ng tao man o hayop. So, ito napakaganda. Ito naman ang inuusal ng Santo Niño ng ninyo sa dahon at ito ay nagiging panggamot. Then, isasama ko yung nasa ilalim, yung para sumabog ang mga negatibo. So, explain ko sa inyo kung paano gagamitin mamaya yung pangwasak ng mga negatibo. Ito naman ang inuusal lang ninyo sa dahon at ito ay nagiging panggamot. Sabi dito, Harowintum Salabar Hikurak Tiuk. So, tatlo lang. Ulitin ko. Harowintum Salabar Hikurak Tiuk. So, yun, ibubuga mo dun sa dahon. Ang gawin po ninyo, yung dahon ng saging, yung suloy. Ano ba sa Tagalog itong suloy? Yung mura. Di ba nakabalumbong pa siya? So, kunin nyo yun, kupitin ninyo, o putulin ninyo. Then, iladlad mo. Pag nakaladlad na yun, pahiran mo ng langis. Pahiran po ninyo ng langis. Then, iinit ninyo sa apoy. Kapag ka nanguluntoy na siya, nakita nyo medyo manilaw-nilaw na, ibuga mo tong orasyon. So, ganun din, yung kamay mo, nakaganyan, nakabasbas. Babasbasan mo yung dahon ng saging. Dadasalin mo 3 beses, Harowintum Salabar Hikurak Tiuk. Harowintum Salabar Hikurak Tiuk. Harowintum Salabar Hikurak Tiuk. Then, ibuga mo doon sa dahon ng saging ng pakrus. No? Paambuga, pag ikukrus po ninyo. Then, after nun, may lagnat, itapal mo sa ulo. Sumasakit ang tiyan, itapal mo sa tiyan. Sumasakit ang likod, itapal mo sa likod. Kung saan man yung mga karamdaman na yan, no? Ano man yung uri ng karamdaman, nirarayuma, o ano man yan. So, ito po yung gawin ninyo. Hindi lang sa isang beses, baka maghanap kayo ng himala. Hindi naman gumaling. So, isang beses nyo lang ginawa. Ganun ba kabilis yun? No? So, first time mong ginawa, gusto mo, gagaling na kagad. Hindi po ganun. Paulit-ulit na ginagawa yan.
Kagaya ng billing ko kanina doon sa Kaduktong Buhay, paulit-ulit na ginagawa yun hanggang sa mangyari yung inyong ninanais. So, ganun po yun. Ito naman ang sinasabit ng ninyo, pampasabog ng negatibo. So, yun, shoutout sa ating 45 viewers. Mapagpalang gabi sa lahat po ng mga nanonood, mga lods. Salamat sa lagi ninyong pagantabay. Ito naman ang sinasambit ng ninyo, pampasabog ng negatibo. So, ito ang gawin po ninyo. Kung kayo nagpapausok sa inyong bahay, Martes at Biyernes, nagpapausok kayo, dapat naman talaga ginagawa yan. Ang gagamitin po ninyo ay kamangyan. Tandaan po ninyo, dalawa lagi ang nabibili sa tindahan. May dilaw, merong itim. O brown man yung kulay niyan, o ano man yung kulay niyan. Ang kailangan lang po natin doon ay kamangyan. Ang kamangyan ay pangtaboy. Tandaan po ninyo, ang kamangyan yung kulay itim, pangtaboy. Itim man o brown ang kulay niyan, pangtaboy yan. So ito namang kulay dilaw, para saan naman tong kulay dilaw? Pantawag, insenso, so panghalina. Ngayon, bagay na ginagamit po ito sa mga tindahan, hindi po sa loob ng ating bahay. Kasi kailangan mahalinan nyo yung mga customer ninyo, mahalinan nyo yung swerte. Pero sa bahay natin, ang kailangan po natin dyan, pangtaboy. No? Yung sinasabi po natin na pangtaboy na to, ito yung kamangyan. Papausukin po natin ito tuwing Martes at Biyernes. Then, isasabay po ninyo, isulat ninyo sa papel. No? Sa papel. Pag sulat ninyo sa papel nitong orasyon na to, pahida ninyo ng langis, then isama ninyo doon sa sinusunog na sa uling, no, sa inyong pinapausok. Kamangyan lamang po ang ginagamit na pangtaboy, hindi po insenso. Kaya mali po yung paniniwala natin na insenso, kamangyan ang ginagamit po sa pagpapausok. Hindi po, wala pong ganun. Kung gusto nyo pangtaboy, halimbawa may sakit yung tao, papausukan ninyo, tama po ba na tinaboy mo na, tinawag mo pa? Diba? Tinaboy mo yung sakit tapos tinawag mo ulit. Hindi po tamang gamitin yan. Dapat yan, kamangyan lang. So, pangtaboy, lagay mo sa ilalim ng upuan, ng may sakit, then kulukbungan po ninyo ng kumot, pausukan nyo ng pausukan 30 minutes, hanggang sa lumaglag yung kanyang mga pawis. Kung iyan ay may mga sakit sa loob ng katawan na kagaya ng mga trangkaso sa loob, lalabas po yan. So, kung ano man yung karamdaman sa loob, lalabas yan. So, mawawala. Yun po yung ginagamit, yung pantaboy, yung kamangyan. Pero kung gagamit kayo ng insenso, hindi po angkop yan. So, ito yung orasyon na inyong isusulat. Hobosios. So, yung X po dito, S ang basa po dito, ha? Hobosios. Huwag yung gagawing hobosios. Kasi parang hobosios ang basa po dito, pero ang basa po dito ay hobosios. Z yung huli. Hotos, sos. XZ. Kaya ginawa kong hotos, sos. Hindi po hotok. Huwag nyo pong gawin si yung X. Mali po yun. Hindi tama yung ganung pagbaybay. Kahit tignan ninyo yan sa 5 vocales, ang letter X ay binabasang letter S. Yung victory naman ay nagiging U at yung U ay nagiging victory. So, palitan yung mga yan. Yung huli ay Hobartios. So, ulitin ko, Hobosios, Hotosos, Hobartios. So, XZ, kaya yung pronunciation, yung pagkakabanggit ko po ay Hotosyos. Kasi yung X ay ginawang S, yung Z ay ginawa rin nating S. Hotosyos ang basa po rito. So, yan mga lods, kopyahin nyo na lang. So, yung sa dahon, tsaka yung pangwasak ng mga negatibo. So, shoutout sa ating 51 viewers, mapagpalang gabi. Okay, na-screenshot na natin mga lods. Yan na po yung last na ipagkakalob ko po sa inyo. Okay. Kung na-screenshot na natin, then ganito mga lods. Hindi ko na rin kasi tatagalan dahil ako medyo gutom na rin. Ewan ko kung bakit. Lagi na lang na akong gutom. Lumalaki na siguro yung mga buhaya natin sa loob ng tiyan. So, ayun. Dahil marami na rin tayong naibigay ngayon na ipagkalob sa inyo.
ito naman ay laging pangako sa inyo, no, na lagi tayo maglalab tungkol sa lihim na karunungan. Kaya lang, sulat po ninyo. Huwag kayong umasa na ilalagay sa cellphone yan. Dahil kapag ka nawala ang cellphone nyo o nasira ang cellphone ninyo, hindi nyo na mahanap yan. Sulat ninyo. Huwag kayong tamarin. Hindi kinakatamaran ang pagsusulat ng mga bagay o mga orasyon na makakatulong sa inyo sa pang-araw-araw. Dapat pinapahalagahan yan. Then, bukas, gamutan, araw ng bisita. Yung gustong makipagkwentuhan dito, makipagkwentuhan. Pumunta kayo rito. Pumasyal kayo rito sa mga gustong papasyal. So, sa tingin naman natin, maraming papasyal bukas. Marami tayong bisita. Then, after nito, ay magkakaroon din tayo ng gamutan, pagbisita. Kung pwede, gusto nyo magpakabal. Then, bukas din po kasi, na may mga naipon na po tayo dito na mga lumang mga damit, yung mga tinatawag nating ukay-ukay, na mga ipinapadala ng ating mga kaibigan, ng follower, ng subscriber. So sa mga gustong magpadala ng ganyan, magpadala lang po kayo ng magpadala. Kasi kapag naipon yan, mga lumang damit na hindi nyo na ginagamit, so pinamimigay po natin yan doon sa mga kapitbahay natin na hindi makabili ng kanilang mga damit o kulang sa gamit. So yun bukas, dahil iyan ay marami naman tao rito, so siguro ilalagay namin yan dyan sa labas. Then, makikita nyo naman sa video naka-live naman yan na pinamimigay natin sila. So, iyon. At sa ating mga, siguro December na rin tayo mag-aayuda. Ako po, basta may share ka, sinusulat ko, Commander. Okay din sa salting. Okay po yan. Kasi, mahirap po kasi pagka nawala ang halimbawa, hindi naman natin nihiling, no? Mawala ang cellphone, masira ang cellphone, o paano nyo po yan mahahanap? Diba? Mare-recover pa ba yun kapag ka nasira na? So, kailangan isulat ninyo. Yun po yung pinakamainam dun. So, yun, mapagpalang gabi sa lahat, no? Real naos, mapagpalang gabi sa iyo. So, yun, sa mga natanggap ninyo yung deliver, kung minsan nag-deliver kasi nagkakaproblema si GNT. Hindi po sa layo yan. Hindi po totoong sa layo yan nagkakaproblema sila. Kung minsan, di ba, sayang yung biyahe, pag konti lang yung di-deliver, halimbawa sa Mindanao, konti lang. So, siyempre, dito po yun sa amin, sa lugar namin, halimbawa, konti lang di-deliver. Siyempre, mag-aantayan ng maraming kasabay para tsaka nila i-deliver pag marami na. Ganun po yun, kasi para hindi sayang yung kanilang carrier. Kasi binabayaran din po yan sa barko, binabayaran din sa mga maghahatid. Kaya, pag yan mga yan ay kakaunti pa lang, so nagkakaroon ng konting delay pagdating sa biyahe. Pero kung iba naman ay maraming kasabay, kinabukasan 2 days lang, nandyan na. So, yun, mapagpalang gabi. Ingat kayo palagi mga Lods, at sana ay kasihan kayo ng amang katastasan at ingatan kayo. Barb Cepeda, mapagpalang gabi. Ruel Ampon, shoutout sa iyo, mapagpalang gabi. Rilnos, shoutout sa iyo. Sandy Sabog, mapagpalang gabi. So, sa mga bagong nanonood pa lang sa atin ngayon, Nuts Brinkles. Lods, ano nangyari sa suot mo? Ano tawag dyan? Ano? Ano yung suot mo? Ito, secret. Mga matatandang medalyon po ito, mga Lods. So, yan. Bihirang bihira. Ito ay pang sarili natin. Sabi ko nga sa inyo, sa dami ng gamit dito, hindi ako nagsusuot ng marami, yung maramihan. Dahil tiwala naman ako, kahit nag-iisa lang yan, alam ko kung may visa yan o wala. No? Carmelo Diaz watching from Barangay Damayan, Lagi, Quezon City. Salamat, Commander, natanggap ko ng order ko. Oy, ingatan mo yan, Carmelo, no? Lagi mong dasalan, lagi mong basbasan. At huwag mong dadalhin sa lamay, sa patay, sa sementeryo, sa simbahan. So yun, huling bilin sa inyo. Bakit bawal sa simbahan? Pag pumunta kayo ng Quiapo, pumunta kayo sa likod ng altar ng Quiapo, may kita nyo doon sa may pahalik, no? Bago dumating doon sa pahalik, sa Nazareno, may kita nyo po, may sementeryo doon, di ba? May sementeryo yung ibang mga simbahan. Bakit? Kasi doon po nila nilalagay, minsan may mga nicho pa kami nakikita doon nila nilalagay yung kanilang mga patay na mga pare. So, alam natin na bawal yan dalhin sa mga patay. Sa ospital naman, bakit bawal? Ito yung kapaliwanagan doon. Dagdagan lang natin sa simbahan. Sa simbahan po kasi pinapasok yung mga patay dyan, binabasbasan. So, baka mamaya matsyempohan ninyo, may binabasbasang patay, dala nyo gamit nyo, hindi namatay yan. So, sa likod ng sa simbahan ng kaya po nga, merong dibingan, di ba? So, bakit nyo dadalhin yan doon? Baka mamaya mamatay ang bisa yan. So, yun po yung kapaliwanagan. Alam ko na matagal nyo nang tinatanong, bakit bawal sa sementeryo? Bakit bawal sa simbahan? But sabi nila, kaya hindi may pasok sa simbahan kasi ano yan itim yung gamit. Yung ba yung kahulugan nun?
Tandaan po natin yung mga nagsasabi ng mga ganyan, namana lang nila yan o mga sinabi lang sa kanila ikwento ng mga maestro nila. Pero yung mga maestro nila hindi rin may paliwanag. So ang kapaliwanagan yan, ang ibang mga simbahan kasi merong example na yan kaya po, yung mga madre, mga pare, dyan po nakalibing, dyan sa ano na yan. Yung iba abo, no? Yung iba naman talagang doon na nakahimlay. Kaya bawal. No? Kasi bawal nga natin dahil sa sementeryo. Yung simbahan, may sementeryo. Tapos matsyempoan nyo yung patay ka na binabasbasan, di nangyari na. Bakit bawal sa ospital? Sa ospital, di ba may mga namamatay din? Di ba may morgue nga? Malay nyo, dumalaw kayo sa kamag-anak nyo, yung katabi ninyo doon, may natoslak. O di ba? Yung gamit ninyo. So, yun. Yun yung kapaliwanagan nun, mga lods. Hindi, dahil daw hindi pinapasok ng simbahan 18 na, hindi yun. Walang ganun. Pinaliwanag ko na sa inyo. So, isa pa sa mga dahilan, bawal sa sementeryo. Bawal sa lamay. No? Kailangan, hindi. Kung dadaan kayo ng sementeryo, dumaan lang kayo. Huwag kayo pumasok sa loob. May mga nagtatanong, paano po kami kasi pag umuwi kami, dumadaan kami sa sementeryo. Di dumaan ka, hindi naman sinabi. Sabi nga huwag mo ipasok sa sementeryo. Hindi ka naman yata papasok, dadaan ka lang. So yun po yung Lods. Ngayon, kapag ka meron namang ililibing, di ba, nakasalubong yung ililibing, hawakan nyo yung medalyon ninyo, hawakan nyo lang ganyan. Ganyan lang, hawak-hawak nyo lang, ng kanang kamay ninyo, wag yung bibitawan hanggang hindi lumalagpas yung ililibing. So, tsaka hindi rin naman gano'n nakaka-apekto yun. Isang pag-iingat lang, mga Lods. Lods, yung pagbagsak sa mga himpapawid na sasakyang itim na yun. Ano? Yun? Pagbagsak sa mga himpapawid na sasakyan itim. Hindi ko maintindihan, Nats. Anong sinasabi mong pagbagsak ng himpapawid? Parang nasa ibang mundo ka yata. Baka iba dimension yung tinatanong mo, bro. Hindi ko alam yan. Roel Arpon. Commander, ang pangselyo po ba sa sarili ay pwede po bang iselyo sa mga gamit? Salamat po. Magandang tanong yan. Ano po ba yung pamilin? Pag ang pamilin para sa sarili mo lang gamitin. Pag ang pamilin para sa mga gamit, sa gamit lang. Pagbabagsak sa himpapawid, itim ba yun? Alin nga babagsak sa himpapawid? Hindi ko maintindihan, Nax, yung pinagsasabi mo dyan eh. Parang ginagawa mo yata ako manghuhula dyan sa mga tanong mo. Liwanagin mo kasi, Nax, pagbabagsak sa himpapawid, itim ba yun? Alin ba yung babagsak sa himpapawid? Yung aeroplano, helicopter. Hindi natin alam kung ano tinatanong. Pati ba sa mutya, Commander, bawal din? Yes po, bawal po. Hindi lang sa aeroplano po. O anong kinalaman ng aeroplano dito sa pinag-uusapan natin? Anong kinalaman ng pagbagsak ng aeroplano sa spiritual? Kung babagsak, hindi pigilan mo. Hindi ko maintindihan kung bakit naitanong mo yan eh. Orasyon ata, Commander, na pang pagbagsak ng lumilipad na sa himpapawid, Commander, yun ata tanong niya. Kung itim na aura daw yun. Yung pala eh. Itim yun, kasi bakit mo pababagsakin yung mga lumilipad? Di ba? Ako si Maldita. Ako, Maldita, ano yung tanong mo? Paano po pag magsisimba kami, mawawalan ba ng bisa? Di ba pinaliwanag ko na sa inyo kanina? Magsimba ka, dalin mo. Yung gamit mo. Ang sinasabi ko nga, paliwanag nga natin dito eh. Halimbawa, pag nagsimba ka, na dinala yung patay doon, binabasbasan ng pare, talagang mawawala ng bisa yan. O kaya naman, yung simbahan, o meron silang underground doon, may mga doon nakalibing yung mga pare na mga namatay. Katulad nga po, in-explain ko na sa inyo eh. Ang hirap po bang intindihin? Ako si Maldita, no? Ipapaliwanag ko sa'yo. Ako si Maldita, ganito yan. Ganito yan. Sa simbahan ng Quiapo, may libingan doon sa likod. Kung sa simbahan ninyo hindi po likod eh. Ito lang yung altar ng pare. Dito lang sa loob mismo ng simbahan. Sa likod ng altar, nandun yung mga namatay na mga yung mga abo nila, yung mga, hindi natin alam kung yung mga buto nandun din. Kasi may mga lapida eh.
So ngayon, kapag ipinasok mo yan sa ganun, yun nga po ang paliwanag natin eh. Bawal ipasok sa simbahan kung yung simbahan dyan may mga patay-patay. No? Halimbawa po, nandun may libingan na may puntod na mga pari. Eh, bawal yan. Eh, kung tatanong mo, ipasok sa simbahan, mawawala ng bisa. Hindi mawawala ng bisa yan kung walang patay. Eh, yun na nga, pinaliwanag na natin eh. Kayo naman, ang hirap nyo intindi. Okay lang pag-aswang ng pababagsakin, Commander. Okay lang, wala naman problema. Ay, yung ba yung dasal na may makak? Yung sinasabi ninyo, yung panturo dun sa aswang, yung po ba yun, yung lumilipad? Hindi po masama yun. Kung sa aswang pababagsakin nyo yun, walang problema. Pero kung magtatry kayo, pababagsakin nyo yung aeroplano, nako po, baka biglang pumana yan, mapahamak yung mga nakasakay dun. Yung mga mutya, Commander, bawal din dalhin sa lamay, cemetery, hospital, simbahan ng mga patay. Opo, bawal yan. Basta may patay, bawal po. No? Yung kanino may nagtanong dito kung ano yun? Nakasalubong ba yun? May nagtanong kanina eh. Nagtabunan kagad. Ko na makita. Kung sakali na may nadisgrasya, ano ba yun? Pakiulit nga, yung kaninang kung sakali na may nadisgrasya, yung tanong mo. Pakiulit na lang yung tanong mo, bro. Good evening po, napanood niyo po ba si Father Gigatno ng Cebu? May sinasabi po siya na tungkol sa mga albularyo. Lahat daw ito ay nadaya lamang daw ng mga demonyo. Meaning lahat daw ng kakayahan nila ay galing kay taning. Sino? Father Gigatno. Sabi, yung Father Gigatno ng Cebu, no, na sinasabi mo, ang lahat daw ng kakayanan ng mga albularyo o manggagamot, albularyo ay galing daw kay tanin. Eto bro, pakita mo to kay kay Gigatnong baliw. Ang tawag ko diyan, paring baliw. Ngayon pa lang, tatawagin ko na. O kung nanonood ka, Father Gigatno, ang tawag ko sa iyo, baliw. Ikaw yung sinasaniban ng demonyo. Bakit ayaw mong sabihin na yung mga manggagamot ay sa Diyos? Kasi ayaw mong lumapit sa mga manggagamot yan dahil hindi na kayo kikita. Yun lang yan. Eto, talata. Bigyan kita ng talata. Para maintindihan mo yung pinagsasabi mo. Mga manggagamot, lahat daw sa demonyo. Dali, na ayaw lumabas dito sa Bible ko eh. Ecclesiastico 38:1. Ang lahat daw ang sabi ni Father Gigatno, no? Shoutout Father Gigatno na nasisiraan ng ulo, no? Hold your mouth. Yung sinasabi mo na ang mga albularyo lahat ito galing sa demonyo, yung karunungan namin. Shoutout sa iyo Father Gigatno ng Cebu. Nasisiraan ka na ng ulo. At yung baka ikaw yung kailangan pagalingin ng Kristo, no? Kasi bakit? Ang Kristo noon may ginamot, yung inaaniban ng demonyo, no? Yung inaaniban ng demonyo, na yung demonyo pinasanib sa baboy, yung nasisiraan ng ulo. So siguro ikaw yun. Ito, nakasulat sa talata ng Biblia, Ecclesiastico 38:1. No? Ulitin ko lang Ecclesiastico 38:1. Igalang mo ang manggagamot nang nararapat sa kanyang katungkulan, sapagkat ang Panginoon din ang nagtakda ng tungkulin iyan. So ito, pakibasa, Father Gigatno. Nakasulat sa talata ng Biblia. Baka hindi ka nagbabasa ng Biblia kaya hindi mo naiintindihan kung kanino nanggaling ang kakayahan ng mga manggagamot. Ecclesiastico 38:1, igalang mo ang manggagamot
ng nararapat sa kanyang katungkulan, sapagkat Panginoon din ang nagtakda ng mga tungkuling iyan. So, sino ang nagbigay ng katungkulan namin? Sino? Sino ang nagbigay ng katungkulan namin na naaayon sa talata, nasusulat, Panginoong Diyos. Malinaw na sinabi dito, sino ba yung Panginoon? O asan yung nakasulat dito na Diablo at si Taning ang nagbigay ng kakayanan namin? Sigurado ka, Father? Nagbabasa ka ba ng Biblia? Sayang yung 10 years na pag-aaral mo. No? Sayang lang. Dapat di ka na lang nagpari. Dapat hindi ka na lang nagpari. Debate tayo. Akyat ka sa live ko. Parating nyo yan kay Father. Papatunayan ko rito na yung aral mo ang sa Diablo mismo. Hindi yung aral namin. Wag mo kami pagbintangan. Ano yun, Father? Na yung aral daw namin ay galing sa saan? Saan galing? Sa Diablo o kay Taning? Ito nga Ecclesiastico 38:1 nakatala. Sino ang nagbigay sa amin ng kakayanan? Igalang mo ang manggagamot ng nararapat sa kanyang katungkulan, sapagkat ang Panginoon din ang nagtakda ng tungkuling iyan. Ayan may nagsend na dito. May karugtong pa sa kanya. May mga taong pinagkalooban ng tanging karunungan upang magamit nila ang mga kahangahangang bagay na nilikha ng Diyos. Sa gayoy, papurihan siya ng lahat ng tao. Diba? Ano yun? Stereotype priest yan. Tama. Yung iba nga nagsasabi, ang Latin daw sa demonyo Hold your mouth sa mga nagsasabi, no? Tikom nyo yung bibig ninyo na ang Latin ay sa demonyo. Sa Hebreo, hanggang ngayon, Latin ang salita. No? Tandaan po natin, yung mga nagsasabi na Latin sa demonyo. Sa Hebreo, pumunta kayo, puro Latin salita dyan. Sa Greek, pumunta kayo. Ang salita dyan, puro Latin. Sa Espanya, dalawa ang klase ng salita dyan. Isang tinatawag natin Spanish-Latin at isang Latino lang. Ang salita ng Panginoong Hesukristo noon, nung hindi pa gumuho ang Babylonia, iisa lang ang wika ng lahat ng bansa, ng lahat ng lahi, ng lahat ng lipi, at Aramaic Latin lang ang ginagamit noon. Kung sinasabi nyo ang Latin ay sa demonyo, di demonyo pala ang Panginoong Hesukristo. Dahil siya ay naglalatin na salita. Dahil yun lang ang salita noon. Dagdagan mo pa yung aral mo, Father. At wag mo kaming sinasabihan na sa demonyo yung aral namin. Father Gigatno. Ano yan? Father Darwin Gigatno, name yan, Commander. Ang tanong ko, bakit may sinasapian sa loob ng simbahan nila habang nagmimisa sila po? Dapat sagutin ni Father Darwin yan. Di ba? Ito nga Ito, alam niyo yan, lalo na sa mga taga Mindoro. Pinasok ko ang kumbento sa, hindi ko na babanggitin kung ano pangalan ng kumbento Ang tawag sa kanila mga mongha. Mga mongha. Pero nagtaka ako, hindi naman sila kalbo. Bakit tinawag na mongha? Bakit tinawag na monghe? Ipinatawag ako doon dahil yung father, 2 buwan ang ginagamot si madre na sinasaniban ng duwende. Ngayon, nung ipinatawag ako ron, pumasok ako doon. Bawal daw pumasok doon yung ibang walang kaugnayan doon sa kumbento. Kailangan daw mga pare at mga ano lang. Bakit pati ako ipinatawag? So, ginamot ko lang 1 oras lang. Wala pa ng 1 oras gumaling, nawala yung maga. O bakit yung pare na yun tumawag sa akin kung sa demonyo yung katulad namin mga manggagamot? Siguro, may kulang-kulang sa utak tong pare na to. Ako, nakakapikon yung salita mo, papatulang kita. Sabi sa talata ng Biblia, ano yung utos ng demonyo? Na sinasabi doon sa talata ng Biblia na sinusunod ng mga pare. Hindi pare ang tinukoy dito. Pero ako, sasabihin ko, pare, diretsahan. Ang tinutukoy dito sa talata ng Biblia, na aral ng demonyo na sinusunod ng mga pare ay yung hindi pag-aasawa. O sino ngayon yung sa demonyo? Gusto nyo, bigay ko yung talata. Sabi dito sa Biblia, si babae ay para kay lalaki, si lalaki ay para kay babae. Yung sasabihin ninyo, panata nyo yan. Panata nyo. Tapos nilabag nyo yung Biblia na hindi pag-aasawa.
Nasa talata ng Biblia yan. Yung mga hindi daw nag-aasawa ay sa demonyo. Oh. Di ba? Nakakapikon yung katotohanan. Yun. Kaya wag, Father Gigatno, kung magsasalita ka na ang mga manggagamot ay sa demonyo, basahin mo muna yung mga talata. Basahin mo muna yung mga talata ng Biblia. Baka binabasa mo lang sa talata ay yung ituturo mo. Yung kabuuan ng Biblia, nababasa mo, pero hindi mo nauunawaan. Kaya yan sinasabi mo, kami nga nasa Biblia eh. Diba? Kayong mga pare, nasa Biblia din. Pareho tayong nasa Biblia. Sinabi dito, igalang mo ang mga manggagamot. Sapagkat ang kanilang karunungan at kakayahan ay nanggaling din naman sa Panginoon. Tapos sisiraan mo kami, nasa demonyo kami, Father Gigatno. Kung may pagkakataon na magdidebate tayo, huhubarin mo yung pagkapari mo pag ako nakadebate mo. Dahil hindi lang ako marunong sa talata, maging sa lihim na karunungan ay dala ko yan. Ang mga aral na to ay tinuro ng mga taong mandaraya, sinungaling at walang konsensya. Ipinagbabawal nila ang pag-aasawa at ang ilang uri ng pagkain kahit na ginagawa mahaba bro, yung talata na to sa Timoteo. O yan, nakalagay na sa talata. Di ba? Yung mga sinungaling. Sino ba yung sinungaling? Sino ba yung mandaraya? Di ba? Sino ang mandaraya sa Biblia na tinutukoy? Demonyo at si Lucifer. Mga mandaraya, yung mga diablo. Sinabi sa Biblia, ang mga mandaraya ay diablo, Lucifer. Ngayon, kung diablo yung mga yan, kay Lucifer, yung hindi pag-aasawa, isang kayo. Tapos, titirahin mo kami, Father Gigatno, na, yung mga albularyo, mga manggagamot, lahat yan sa demonyo. Ito, pinasa ko na yung talata sa iyo kanina. Kung hindi mo naunawaan, tignan mo sa nakakabulol tuloy. Ecclesiastico. Tignan mo dun sa talata na yon. No? Sa talata 38. So, binanggit ko na sa iyo kanina, 38:1 yata. So, ang sinabi doon, igalang mo ang mga manggagamot sapagkat sila ay pinagkalooban ng ang Panginoon na nagkaloob sa kanila nito. Diba? Ito, Ecclesiastico 38:1. Ulitin ko lang, kung di mo naunawaan, Father. No? Basahin na lang to. Mateo 7:21-23. So, si Faith Healer ang nag-send niyan. Ngayon, kung sinasabi mo, Father, na kaming mga manggagamot, lahat kami sa diablo, ano pangalan ulit ito? Father, Gigatno? O ito, Ecclesiastico 38:1, ulitin ko lang sa iyo, Father, igalang mo ang mga manggagamot ng nararapat sa kanyang katungkulan, sapagkat ang Panginoon din ang nagtakda ng tungkulin iyan. O, ulitin ko. Baka ngayon ka lang nagbabasa. Nasa talata kami ng Biblia na mga manggagamot. Paano sasabihin mo kami mga manggagamot ay sa demonyo? Lahat kami sa demonyo nanggaling at nadaya lamang kami. Baka kayo ang nadaya. Di ba? Kayo ang nadaya. Yung pagpapanata nyo ang mali. Yan, hindi pag-aasawa. Nasa talata nga ng Biblia, yan, inilapag na ng isang nanonood sa atin, no? Yan, no? 1 Timoteo 4:1-5. No? Ipinagbabawal nila ang pag-aasawa at ang ilang uri ng pagkain kahit na ginawa ng Diyos at mga pagkain ito ay para tanggapin ng may pasasalamat ng mga nananampalataya. So, ang sinabi doon, tanggapin natin anumang uri ng pagkain, pati yung pag-aasawa. Darwin Gigatno po, Commander. So, may sayad dyan, huwag kayo maniwala dyan. Kung tawag niya sa amin mga sa demonyo, yan naman may sayad. Alam nyo po, yung ganyang may sayad na klase ng tao, yan po yung tunay na naaalihan ng demonyo. Nasa talata din ng Biblia, yung Panginoong Jesucristo, na nanggamot yan, di ba? Yung naalihan ng demonyo na nababaliw doon sa diserto, di ba? Ang ginawa ng Panginoong Jesucristo, pinasanib yung demonyo doon sa baboy at pinatalon yung baboy. So, yan sila. Yan yung naaaniban. So, tandaan po natin, sa mga manggagamot po, kung wala kayong bilib, kung wala kayong tiwala, wala pong problema dun. Pero wag nyo lang kami
tatawagin na sa demonyo. Baka naiiba na yung takbo ng pagpapaliwanag sa inyo doon sa mga sekta o mga reliyon na kinakaaniban ninyo. Baka kung paniniwala nila kami sa demonyo, magsuri muna kayo sa Biblia. Dahil kaming mga manggagamot ay nasa Biblia. At ang bilin pa ay igalang kami. Diba? Kung yung mga pare, hindi ko nila lahat. Ang dami kong kaibigan na pare. Si Mrs., may kababatang pare yan na pinupuntahan dun sa Montalban. Pero, hindi nila kami tinuring na sa demonyo. Kasi nasa tamang aral sila, naiintindihan nila yung talata ng Biblia. At alam nila na kaming mga manggagamot ay nasa Biblia. At ang sabi sa Biblia, igalang daw kami. Sapagkat ang aming mga karunungan ay nanggaling sa Panginoon Diyos. Ngayon, kung sa Diablo yung karunungan namin, dapat namiminsala kami, hindi kami nagpapagaling. No, Father Gigat, no? Salbahe. Maaring may mga manggagamot na naririnig kayo mga issue, no? Kung ano-anong issue na mga hindi natin maintindihan kung manggagamot pa talaga tong mga to. At nagkakaroon ng ganun na issue. Pero hindi maaalis yun. Kung nagkakaroon ng pagkakasala ang ibang mga manggagamot at nakakagawa ng mga ganung bagay, maging kami, maging kaming lahat ng mga manggagamot, nagkakasala din naman sapagkat kami ay tao. Pero yung magbibitaw kami ng salita na lahat, kung sabihin namin ng mga manggagamot, lahat ng pare sa demonyo, o diba, mapipikong kayo. Tapos sasabihin nyo, lahat ng manggagamot sa demonyo, nasa talata nga kami ng Biblia at sinabi pa doon, bilin, no? Sa talata na igalang ang mga manggagamot. So, yun. Imbis na mag-out na tayo, napahaba pa. Salamat po sa ating 69 viewers. Tandaan po natin, hindi lamang po ako sa lihim na karunungan nag-aaral, hindi lamang po sa LNK, KND, KOG, o ano pang antas ng uri ng pag-aaral yan, hindi yun lang ang inaaral ko. Maging yung hayag na karunungan na katulad ng Biblia, inaaral ko yan. Maging ang mga talata niyan, iniintindi ko. Maging ang mga talinhaga na binitawang salita ng Panginoong Jesucristo, iniintindi ko. Kaya, hindi kami pwedeng ganun-ganunin lang. No? So, yun bro. Boss, meron kang para sa gambling. Meron bro, pero hindi natin bagay na pag-usapan, mag-PM ka na lang. Meron dito, nakikita nyo naman sa post namin, yung gambling medallion. So, ayun, ano ba to? John Ray? Si John Ray, so magaling din sa talata, ang bilis. Ang bilis na, bro. So, thank you, naka-back up ka. So, ayun. Mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta, lumalapit sila sa inyo na parang mga maamong tupa, pero ang totoo tulad sila ng mga gutom na lobo. Totoo po yan. Hindi yan lalapit sa inyo kung wala silang mga nais, no? Kung yung iba dyan, personal interest. Isa pang pagkakamali na nakikita ko, ito lang, tanong ko, hindi ako tumitira ng reliyon. Pero ito lang sinasabi ko. Si Juan Bautista nang binautismo si Kristo at yung ibang mga apostol at yung ibang mga tao na gustong magpabautismo, binautismo ni Juan Bautista. Ito lang tanong ko. May kontrata po ba kung magkano ibibigay? Yun, sa pool. So yun, mapagpalang gabi po sa inyong lahat. No? Sa lahat po, mapagpalang gabi sa inyo. Kung nasa pool man, kung sino tong mga naniningil na to sa mga binyagan, bahala kayo. No? Basta ang pagkakaalam po, ang binyagan ay walang bayad. Kay Juan Bautista, ibinilin yung pagbibinyag. At ang binibinyagan po ay yung mga may isip na. Yung mga edad na katulad si Kristo nung bininyagan ay 14 anyos. Upang makapamili, upang makapagdesisyon. So hindi po hindi nakatalado na sa pilitang binyagan na dito ka sa reliyon na to, kaya kita binibinyagan. Ang sinabi doon, kaya binibinyagan mula sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. So yun po yung sinabi doon. No? Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Pati po sa mga ibang reliyon na hindi naniniwala sa tatlong persona, nasa Biblia ang tatlong persona. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Diyos Espiritu. Wala pong santong nakalagay. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu. Yun po yung kanyang sinabi. No? Kaya doon sa mga tumitira na walang katotohanan, na wala daw ang tatlong persona sa Biblia, magbasa ka muna.
Then doon sa mga tumitira sa amin na ang mga manggagamot daw sa demonyo, tanong ko, si Juan Bautista po ba ay nagbabautismo na may kontrata o may bayad? So yun, mapagpalang gabi sa inyong lahat. Ingat kayo palagi mga idol sa pool.